Hello guys, ako po si Jepoy at ito ang aking Bible vlog for the day. Gusto ko lang i-share about the truth, about God, or about Lord Jesus, about everything around us. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung katotohanan na hindi to alam ng mga religion at hindi to turo ng mga religion. Yung sinasabi ko sa inyo is, yung Bible na binabasa ng mga religion ngayon is binago na yan ng Katoliko Romano, ng mga Romans. According to history, ano yan, kinolekta na nila lahat ng mga scriptures. Tapos yung mga, kung saan nila nakuha yung mga scriptures, pinagpapatay nila lahat. Kaya ngayong mga unang scriptures, yung mga unang Kristiyano, talagang nag-effort sila na itago yung mga banal na kasulatan kasi alam nila papalitan ng mga Romano yung katotohanan. Kaya tinago nila lahat yun. Kaya ang patunay doon, tinago talaga nila yung mga kasulatan. Ang patunay doon yung Dead Sea Scroll, yung Book of Isaiah. Na natagpuan lang yung Book of Isaiah 1945. Noong taon ng 1945, yung Book of Isaiah. Ibig sabihin lang nun, kung ang reliable lang talaga sa Bible sa ngayon ay yung Book of Isaiah, yung mga sulat ni Isaiah, ni Propeta Isaiah. Kasi hindi halos lahat talaga ng nasa Biblia na nababasa natin ngayon ay binago ng mga Romano yan. Paano ang patunay ko? Katulad ng ganito. Pag binasa nyo, pag i-google nyo, kung ayaw nyo maniwala sa akin, i-google nyo. Sinabi doon, ang edad daw ni Adan, yung edad daw ni Adan, ay 900 plus years old. Sabi ko ganito, paano nyo nalaman na edad ni Adan na 900 years old? Wala pa namang kalendaryo nun. Wala pa namang araw nun. Wala pa namang buwan nun. Ang tao, wala pang nililikha nun. Ang meron lang nun, Diyos. Diyos lang, wala pang tao nun. Di pa nililikha si Adan. Diyos lang ang nandun. Paano nila na-determine yung edad ni Adan? Wala pa namang date nun. Wala pa namang months nun. Wala pa namang years nun. Paano nila nalaman yung date ni Adan? Ano yun? Alam ba nila yung date, oras, at taon kung kailan nilikha ng Diyos si Adan? Hindi ba hindi? Walang nakakaalam na kahit na sino. Paano nangyari na nagkaroon ng edad si Adan? Ibig sabihin lang nun, alam nila. Kung kung pananampalataya sa Diyos yung pagbabasihan natin, malabo talagang alam mo yung date, yung mga date, yung kalendaryo, gawang tao lang yan, hindi gawang Diyos yan. Alam mo yung ginawa ng Diyos? Umaga at gabi. Yun lang yun meron dati, umaga at gabi. Yung umaga at gabi, nakabase yan sa mata ng tao. Pag gabi, nakapikit, tulog. Pag umaga, mulat. Kasi alam mo yung kung labas na to sa Bible, pagbabasehan natin yung nilikha ng Diyos. Magbabasehan natin yung nilikha ng Diyos. Paano ba nakakakita ang tao? Di ba sa light? Yung light nagbabounce sa object, kaya mo siya nakikita. Yun yung konsepto ng mata natin. So meaning, yung araw at gabi, nakadepende yan sa pagmulat at pagpikit ng tao. Kaya ganito yung pagkalikhanan ng mata natin. Nakabase to sa araw at gabi, yung mga mata natin. Di ba? Wala. Ibig sabihin lang nun, walang kinalaman ang kalendaryo sa tao. Gawa-gawa lang yan ng mga tao. Hindi yung kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, gabi at araw. Ito, paano ko nasabi, yung kalooban ng Diyos. Pag obserbahan nyo yung mata natin, di ba? Pag nakapikit, tulog.
Pag nakamulat, gising. Pag tulog, gabi, madilim. Pag maliwanag, dilat, gising, araw. Kumbaga, kung lalawakan natin yung isip natin at gagamitin natin yung common sense natin, ang tao pala ay nakabase sa pagkalika ng Diyos ng gabi at araw. Yun. So, napagtanto natin na hindi talaga kalooban ng Diyos ang kalendaryo. Yun yung katotohanan dito. Di ba? Nalabakan natin yung isip natin. Di ba? Nakadepende yan sa yung isang libutan, yung earth. Nakadepende yan sa pagkalikha ng tao. Di ba? Paano ko nasabi? Nakadepende sa pagkalikha ng tao. Kasi pansinin mo yung mga mata natin. Pagpikit, gabi. Di ba? Common sense. Pagdilat, araw. Di ba? Tapos pagbabasihan natin kung saan ba nakabase yung paningin. Di ba yung paningin nakabase yan sa liwanag? Yung liwanag, bumabounce nun sa object na tinitingnan natin. Kaya tayo nakakita. Kaya nakikita natin yung kulay ng puno, yung mga halaman, at yung buong kapaligiran. Dahil yan sa liwanag, dahil yan sa araw. Kumbaga, kung susumahin natin, nakadepende sa pagkalikha ng Diyos sa tao, yung gabi at araw. So meaning, hindi niya kalooban yung kalendaryo, yung oras, at yung taon, buwan, at araw, linggo. Gawa-gawa lang yan ng kasi ganito yan. Napagtanto ni Satanas to eh. Yung buhay natin, nakabase yan sa isipan natin. Halimbawa ganito. 'Di ba may bukol ka? 'Di ba may bukol ka sa katawan? Ang sigla-sigla mo, 'di ba? Ang sigla-sigla mo eh. Pero may bukol ka, ang sigla-sigla mo. Pero nung pinabiopsy mo at nalaman mo na may cancer ka, 'di ba nawawalan ka ng moral? Nawawalan ka ng pag-asa kasi alam mo yung cancer uncurable. So meaning, nakabase lahat sa isipan natin, sa kaalaman natin. Ganun ang ginawa ni Satanas. Kaya ngayon, kaya alam nyo ang totoo, ito yung totoo ha. Kaya mabilis tumanda ang tao. Sabi ko, ito yung totoo. Ito yung hiwaga ng kalooban ng Diyos. Kaya mabilis tumanda ang tao dahil sa kalendaryo, dahil sa numero, dahil sa mga numbers. Pero hindi talaga kalooban ng Diyos kasi napagtanto ni Satanas, di ba? Ay ganun pala nakabase ang isipan ng tao. Kumbaga, pag nakikita niya kumbaga yung pinapaniwala, yung paniniwala natin na alam matanda na ako, 'di ba? Talagang mawawalan ka na ng pag-asa sa buhay. 'Di ba? Ganun 'yun. Pero hindi. Ang tunay na kalooban ng Diyos talaga, kung talagang nananampalataya at naniniwala tayo sa Diyos, yung kalooban niya talaga mabuhay lang tayo. Kumain, matulog, magkapagkapwa-tao, mahalin yung kapwa natin. Ganun lang yung gusto niya mangyari. Ayaw niya tayong bigyan ng maraming isipin. Yung iisipin mo yung edad mo, yung iisipin mo yung taon, iisipin mo yung buwan, iisipin mo yung kahit ano. Ayaw niya na mag-iisip ka. Ang mayroon lang talaga, kung pagbabasihan natin yung pananampalataya natin sa Diyos at sa kanyang mga nilikha, nakadepende lang talaga sa araw at gabi. Walang taon, walang buwan, walang araw, walang oras, walang linggo. Nakatuon lang tayo sa araw at gabi. Pero dahil napagtanto ni Satanas na yung sikreto kung paano niya sisirain yung tao, yun ginamit niya yung kalendaryo, ginamit niya yung numero, ginamit niya yung pera, ginamit niya yung lahat. Kasi napapansin nyo, parang bumibilis na yung araw. Kasi ngayon yung nakadepende yan sa paniniwala ng tao. Pag ang pinaniniwalaan ng tao, mabilis yung panahon, bumibilis talaga. Kasi ang sanglibutan,
kung pagbabasihan natin, ang sanlibutan, nakadepende yan sa paniniwala ng tao. Kung naniniwala ka na bumibilis yung panahon, mabilis gumabi, mabilis umaraw. Kasi kung pagbabasihan natin yung banal na kasulatan, dahil ang tao ang tagamamahala ng sanlibutan. 'Di ba? Nakadepende sa atin kung ano magiging kinabukasan ng sanlibutan. Dahil tayo ang tagapamahala nito. Dahil sa atin, pinagkatiwala ng Diyos ang sanlibutan. Kaya kung paniniwala mo kung paniniwala ng tao, bumibilis yung panahon, bibilis talaga yan. Kasi ang sanlibutan at yung panahon dito, nakadepende yan sa paniniwala ng tao. Hindi nila alam to. Hindi alam ng religion to, hindi alam ng kahit na sino to. Wala nang katotohanan dito, alam mo kung bakit? Kasi pinalitan na nila yung Biblia eh. Saan ka pa babase sa katotohanan? Wala na. Di ba? Kung pagbabasihan mo yung yung kasaysayan, yung history, nakadepende. Talagang binago talaga ng mga Romano. Kaya wala nang katotohanan dito. Kaya pansinin mo yung mga pare, pag nagmimisa, hindi nila binabasa yung Bible. Bakit? Kasi, pero yung mga ibang religion, di ba yung mga ibang religion, talagang binabasa nila yung mga verse, yung binabasa nila yung mga Pero tingnan mo yung Katoliko, hindi nagbabasa. Magbabasa man yan, walang kakwenta-kwentang verse pa. Yung babasahin, yung walang kakwenta-kwentang verse. Diba? Tapos yun magkikwento na, magsasalita na ng kung ano-ano, magkikwento na ng buhay ng tao. Ganun yun. Kasi, kung pagbabasihan natin yung kalooban ng Diyos, yung kalooban ng Diyos talaga sa atin, pag-ibig. Hindi pera, hindi pagyaman, hindi pag-asenso sa buhay. Hindi. Pagbabasihan natin yung kalooban ng Diyos, pag-ibig. Kasi ang utos ni Panginoong Jesucristo, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos sa tao, hindi pera, hindi kayamanan, kapangyarihan at impluwensya, kundi pag-ibig sa kapwa. Diba? Kasi ano sabi ni Panginoong Jesucristo? Naparito ako sa lupa upang hindi ganapin ang sarili kong kalooban, kundi ganapin ang kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. So meaning, inutos niya yon na ibigin ang Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa, at ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang nasasaad. Dahil nakakalimot tayo sa katotohanan. Tayo ang tagapamahala ng sanlibutan. 'Di ba? Nasusulat sa Genesis chapter 1 verse 27. Sabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ano ba yung wangis? Katulad kapareho. Ano ba yung larawan? Ito yung image, yung larawan. Diba? Magkaroon sila ng kapangyarihan sa isda sa dagat, sa mga hayop sa lupa, at sa mga umuusad, at sa mga ibon sa himpapawid. Ibig sabihin, ang tao ang tagapamahala ng sanlibutan. Ngayon, dahil nga sa inggit ni Satanas, gumawa siya ng paraan para maialis sa isipan ng tao na ang tao talaga ang tagapamahala ng sanlibutan. Anong ginamit ni Satanas? Alam niyo ba kung ano ginamit ni Satanas? Para kalasin ang tao sa katotohanan na tao ang tagapamahala ng sanlibutan. Yun yung pera. Dahil sa pera, nakokontrol na ni Satanas ang tao. Bale, hindi na ang tao ang tagapamahala ng sanlibutan. Si Satanas na. Diba? Anong ginagawa ni Satanas? Diba?
sinisira yung kalikasan, yung nature. Sinisira yung kalikasan dahil sa pera. Gagagawa ni Satanas yan. Di ba? Binubutas yung lupa para sa langis. Kagagawa ni Satanas yan. Di ba? Ano ang kalooban ng Diyos? Yan o, solar power. Di ba? Napakalinis niyan. Solar power, windmill. Yan yun. Yan yung mga alternative source of energy. Hindi coal, hindi langis. Di ba? Kung nakakakilala tayo sa Diyos, kung nakakakilala tayo sa tagapaglikha, pero hindi. Di ba? Ano ang nakikilala ng tao? Pera. Di ba? Pag wala kang pera, wala kang enerhiya. Pag wala kang pera, wala kang kahit ano. Pag wala kang pera, walang re-respeto sa'yo. Diba? Eh, sabi ng Diyos, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo eh. Pag iibig ka pa sa kapwa mo, kailangan mo ng pera. Diba? Yun yung para ikalas ni Satanas ang tao sa pag-ibig sa Diyos. Ginamit niya yung pera. Yun. Kung mag-issue common sense. Pag, di ba, tingnan mo yung sistema ng tao. Pag wala kang pera, wala kang kaibigan. Pag wala kang pera, hindi ka re-respetuhin na kahit na sino. Pag wala kang pera, wala. Kasi pera nga ang pinalit niya sa pag-ibig. Pero ang kalooban talaga ng Diyos, pag-ibig. Ibigin mo ang kapwa mo. Ibigin mo ang Diyos. Pag-ibig. Eh, ano nangyari? Wala na. Pera na. Yan ang ginamit ni Satanas para ikalas ang tao sa Diyos. Pera. Wala na. Kaya nagtagumpay na ni Satanas dito. Nagtagumpay na si Satanas kasi tuluyan na nailalayo ni Satanas ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng pera. Yun yung totoo. Wala na to. Diba? Ang sabi ni Panginoong Jesucristo, yung utos niya, iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Bakit? Ano na ba nasa puso ng tao? Pera. Ano na ba nasa isip ng tao? Pera. Ano na ba nasa kaluluwa ng tao? Pera. Kaya wala na. Kaya napakabuti ng Diyos talaga, hindi niya pa winawasak to eh. Pero ang totoo talaga, talagang wala na talaga eh. Wala na. Totoo, sira na to talaga. Wala, una, pinakailaman yung Biblia. Nung pinakailaman yung Biblia, nawala yung katotohanan. Kasi nung namatay si Panginoong Hesus sa krus, at namatay yung mga apostol, kasabay nilang namatay yung katotohanan sa mundo. Kaya wala nang katotohanan rito. Kaya ngayon, binabalik ko ngayon yung katotohanan. Yun nga lang ang tanong, kung maniniwala ba kayo sa akin? Kasi hindi ako katulad ng mga pari nyo, ng mga pastor nyo, na nabobola at nabibilog kayo, na pinaniniwalaan nyo. Hindi ko ugali yan. Kung maniniwala kayo sa akin, okay. Kung ayaw nyo din maniwala sa akin, okay. Diba? Ginagawa ko tong vlog na to, hindi dahil gusto ko ng atensyon, hindi dahil gusto kong yumaman, o hindi dahil gusto kong makilala. Ginagawa ko to dahil mahal ko ang Diyos at mahal ko si Panginoong Hesus. Yun lang yun. Kaya kung ayaw nyo maniwala sa akin, di wag. It's your own choice, it's your own free will. Sabi nga ni Ama eh, tinanong ko. Sabi sa akin ni Ama, ng Diyos Ama, ni Papa. Sabi sa akin, nak, wala naman na akong pakialam dyan, nak. No, nak. Kasi nak, totoo na, sabi, nilikha ko ang lahat ng bagay para sa'yo. Hindi ko yan nilikha para ay Satanas, hindi ko yan nilikha para sa tao. Nilikha ko lahat lang yan para sa'yo, nak. Sabi sa akin. No, ha?
Nahihiya nga ako kay Ama sa Diyos Ama, tsaka kay Kristo. Sabi ko, Diyos Ama, Kuya Jesus, sabi ko, ang dami niyo na nagawa para sa akin. Tapos ang dami kong pagkukulang sa inyo, sabi ko. Sabi ko, nahihiya na po ako eh. Pero sabi ko, marami po talaga akong kailangan, pero nahihiya na po akong magsabi sa inyo. Sabi ko, hindi. Kaya ka nga may pangangailangan eh. Ako, kalooban ko yan. Para yung ako mag-provide ng mga kailangan mo. Sabi ko, natawa na lang ako eh. Kasi ang kalooban ko rin yan na mga ilangan ka. Kalooban ko rin yan na mga ilangan ka. Yun. Gusto ko, sa akin ka lumapit, hindi kung kani-kanino. Hindi ba, sabi ko, huwag ka mahihiya sa akin, sabi sa akin ni Papa, ng Diyos Ama ni Papa. Sabi, huwag ka mahihiya sa akin, anak kita. Diba? Anak kita. Hindi nila pwedeng sabihin na, sabi ni Papa, hindi nila pwedeng sabihin na pinapaboran kita. Hindi nila pwedeng sabihin na may favoritism ako. Kasi, anak kita eh. Kaya ibibigay ko lahat ng gusto mo. Dahil anak kita. Alam nila yan kasi may mga anak din sila. Diba? Masama ba na magbigyan ko ng lahat ng gusto ng anak ko? Hindi. Anak ko yan eh. Eh sila nga eh. Nagbibigay ng mga gandang bagay sa mga anak nila eh. Siyempre ako rin. Kaya hindi nila ako pwede sumbatan. Kaya hindi nila ako pwedeng pagsalitaan ng hindi maganda. Dahil may mga anak din silang katulad ko sa amin. Kaya nga nilikha ko silang ganyan eh. Sabi ng Diyos Ama sa akin. Kaya ko nga nilikhang ganyan ng tao eh. Na nagkakaanak eh. Para maintindihan nila kung ano talagang kalooban ko pag lumabas ka na anak. Sabi ko, din pala yun Ama. Kaya pala nagiging ama yung bawat tao, Papa, no? Para sa bandang huli pa, no? Wala silang masabi. Wala na talaga eh, sa totoo lang. Wala na talaga. Kasi papansinin mo lang. Diba? Papansinin mo lang. Diba? Kailan lang ba nagkaroon ng taon, ng buwan, ng araw at ng oras? Nung panahon, pinanganak si Panginoong Yesus. Pag binasa mo yung Biblia, binasa mo yung Bible, paano nila nalaman na 900 plus na si Adan? Hindi naman pinanganak si Adan. Nilikha si Adan. Malalaman mo, diba? Paano nila nalaman yun? Di ba kalukuhan yan? Paano nila nalaman yung edad ni Adan? Hindi naman pinanganak si Adan. Nilikha si Adan. Wala pa namang date nun, wala pa namang months nun, wala pa namang years nun, wala pa namang oras nun. Paano nila nalaman yung edad ni Adan? Bakit? Sinabi ba sa kanila ng Diyos? Diba? Hindi. Kaya nagtataka ako, yung mga sa mga lumang tipan, yung mga tao sa lumang tipan, nagkaedad lahat. Katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, tapos si Noah, yung mga anak niya, paano nalalaman yung edad? Wala naman sinabi ang Diyos. Ang sinabi lang ng Diyos, araw at gabi. Ang sinabi lang ng Diyos, kabataan at katandaan. Yun lang yun. Pero ba't nagkaedad? Di ba? Ngayon, iisipin nyo, paano man masasabing totoo yung sinasabi ng Jepoy na yan? Haka-haka lang naman din niya. Yan talaga mangyayari talaga. Kasi alam mo kung bakit pinalitan na yung Bible eh. Biro mo, nalaman ng tao na nagsulat, nag-translate yung yung edad, bakit? Alam ba ng tao yung date? Kung kailan nilikha si Adan? Hindi ba? Hindi naman ah. Dahil yung panahon na yun, wala pang date nun. Kasi wala pa yun eh. Wala pang kahit ano. Ang mayroon lang doon, yung Diyos. Diba? Yan yun. Sabi ko sa inyo, puta, puro kagaguhan na itong mundo na to. Sabi ko,
Ay naku, kung patuloy kayo maniniwala sa mga kupal na yan, bahala kayo sa buhay nyo. Doon ka na lang magtataka eh. Magtataka ka na lang eh. Paano nila nalaman yung edad ni Adan? Diba ni Adan? Asawa ni Eva, ni Adan. Paano nila nalaman yung edad? Nagsimula lang yung taon, yung years, nung pinanganak si Lord Jesus. Kaya nga kung yung taon nagsimula nung panahon ni Adan, nasa milyon na tayo ngayon. Malamang yung taon natin, hindi 2026, hindi 2026. Ang taon ngayon, malamang 1,026,000 na. Pero bakit nasa 2,000 pa lang yung taon natin? Kasi nga, nagsimula lang yung taon nung kapanganakan ni Panginoong Jesucristo, ni Kuya Jesus. Diba? Kaya paano nila nalaman na 900 plus na si Adan, yung taon, nagsimula lang nung panahon ni Kristo, nung pinanganak siya. Paano nangyari yun? Wala nang katotohanan dito. Alam mo, lahat ng tao sa buong mundo, ligaw na. Wala na, ligaw na. Buong mga tao sa mundo, ligaw na talaga. Bito mo paano, di ba kaya nga BC and AD, after death and before Christ. Kasi nga, before Christ and after death, kasi yung years, nag-umpisa lang nung pinanganak si Kristo. Kaya nga BC and after death, before Christ and after death, BC and AD. Ano yung AD? Anno Domini. Ano meaning ng Anno Domini? The year of the Lord. Anno Domini. AD. The year of the Lord. So meaning, yung taon nagsimula nung pinanganak si Lord Jesus. Di ba? Ganun yun. Kaya sabi ko sa'yo, pukin ng puro kamangmangan na yung alam ng tao talaga eh. Kaya binago-bago na yung Biblia talaga. Wala na kayong aasahan sa wala na. Ay wala na. Lahat ng mga religion, nagbabasa ng Bible, wala na lahat may kayan. Kasi yung Bible, binago na. Pero mo nalaman yung edad ni Adan. Samantalang yung taon nagsimula lang naman nung ipanganak si Lord Jesus. Paano nila nalaman yung ilang taon na si Adan, ilang taon na si Noah, ilang taon na si Abraham, ilang taon na si Jacob, ilang taon na si Isaac? Paano nila nalaman yun? Yung taon nagsimula lang nung ipanganak si Panginoong Jesus. Paano nangyari yun? Diba? Kaya nga yung taon natin nasa 2,000 pa lang 2026. Nasa 2,000 pa lang. Kasi nga, yung taon nagsimula lang 2,000 years ago nung pinanganak si Kristo. Wala na. Ligaw na to. Dami nga ni Papa, talagang si Papa talaga eh. Yung Diyos Ama talaga si Papa. Talagang ginagawa niyan lahat, magustuhan ko lang dito eh. Pero talagang ayaw ko na talaga eh. Talagang gumahanap na talaga ng paraan si Diyos Ama si Papa na manatili ako rito. Pero kung ako lang talaga, ayaw ko na talaga rito eh. Kasi puro kasinungalingan na rito eh. Hindi na Diyos ang umiiral dito. Hindi na kalooban ng Diyos Ama ang umiiral dito. Alam mo ang umiiral dito? Salapina. Kaya, tingnan nyo. Puro salapina. Lahat, kahit saan katuwingin, salapina talaga. Hindi na kalooban ng Diyos. Ano ang inutos ni Panginoong Jesus? Inibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa. Isang unang pinakadakailang utos sa tingalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Ganun lang yun. Kaya wala na talaga. Wala na, ligaw na ang tao talaga. Totoo lang, ligaw na.
Kaya nga sabi nga sa akin ng Diyos naman, ni Papa eh. Sige nak, gawin mo na, diyan ka muna nak, sabi sa akin. Sige, gawin mo yung gusto, babalik ko yung kapangyarihan mo, sabi sa akin. Sabi ko kayo bahala, Papa. Sabi ko, pero talaga na, as hindi na, tinanong ako, anak, ba't ayaw mo na dyan nak? Sabi, pa kasi hindi na kalooban mong umiiral dito eh. Pera na Papa, kaya ayoko na rito eh, sabi kong ganun. Sige na't magtiyagaan mo muna nak. Tiis mo, konting tiis lang nak ha. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Alam mo, pag umalis ka dyan, wala na akong... Pag umalis ka dyan nak, sabi sa akin. Pag umalis ka dyan nak, wala na akong pakialam dyan. Kasi wala naman na naniniwala sa akin yan. Pero hanggang nandyan ka nak, may pag-asa sila. Yun, sabi ni Papa. Hanggang nandyan ka nak, may pag-asa sila. Pero pag umalis ka dyan, pababayaan ko na yan. Kasi bakit ko pagtsatsagaan yung mga taong yan? Hindi naman naniniwala sa akin yan. Naniniwala na yan sa mga religion nila. Kaya ba't ako magtsatsaga dyan? Sabi ni Papa. Kaya ngayon, ayun eh, sabi ko, ayun ako si Papa. Kasi busit na rin si Papa eh. Busit na rin si Papa. Kasi ginawa niya na lahat eh. Sa mga apostol, sa mga propeta, sa mga mananampalataya, kay Moises, lahat ginawa na niya. Pero tingnan mo ginawa ng tao, masama pa rin. Hindi pa nakontento, di ba? Ikaw man naman, anak mo patayin eh. Sinugo mo na nga yung anak mo para sa kabutihan ng lahat. Pinatay pa nila, di ba? Tapos ginawan pa ng kasinungalingan. Ginawa pang tanga si Ama. Tinubos. Ano yun? Kawalan ng ustisya yun. Kung totoong tinubos ni Panginoong Jesucristo yung kasalanan ng sanlibutan, kawalang ustisya yun. Wala kasi nag-aaral eh. Wala. Part 2 na. Malapit na mag-part 2.